Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 5 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Oy, 111 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman, 118 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton talakayon para karon nga adlaw Sabado. Pero antes ang pila ka mga isyo kag balita, ginapahibalo naton, ginapasiuna, basi malipat kamo ha, buwas na. Buwas na ang home quarantine pass nga kung wala ikaw sang ginakaptan sina, hindi ka pwede makagwa. Kag ang ad kag even scheme ipatuman man. Sigurado kita kung may nabilin pagiman nga wala mapanagtag nga mga home quarantine pass sa 61 ka barangay sa Bacolod, sigurado ako nga tapuson ini karon nga adlaw. Buwas man, ipatuman ang mga checkpoint, mga check-up point nga ibutang dire sa pila ka mga lugar sa Dakbanwa sa Bacolod. So siguruhan ninyo nga ginakapta ninyo nga home quarantine pass para gid buwas nga adlaw. Sirado man ang
tatlo kadalagko nga mga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, Libertad, Burgos kag Central Market. Kung may kinahanglanon nga baklon karong adlaw, baklon na para itigana buwas nga adlaw. Buwas lang kay manti buwas sa sirado mga merkado, pagkalunes abierto naman, no? Abierto naman pagkalunes ang aton pila ka mga nagapanguna nga balaklan sang pagkaon. Amo lang ugaling ina, medyo mapulupinot na ang palibot. Kay kinahanglan sundon tagid ang pila ka mga panugyan sang aton sini lokal nga opisyalis dire sa siyudad sa Bacolod. Kulokambyo naman ang korpyo, alas 10 tubtob, alas 4 sang kagahon. Pero ang aton lang ginapaandam sa inyo, siguruhan ninyo nga kung magwa kamo buwas, siguruha nga nakasokso kamo face mask kag may face shield kamo. Kag ang pinakaimportante nga may ara kamo nagakaigo nga dokumento, ID man nga nagapamatuod nga may ara kamo importante nga kaladtuan. Ehemplo, bakal kabulong. Ehemplo, bakal kapagkaon. Kag siguruha nga exempted ikaw sa ginapatuman nga ordinansa sang siyudad sa Bacolod kag ang pagdumili sa mga nagapag-idaron sang huben pa kag 60 pataas. Amo ina ang siguruhon naton kag ang inyo gid ID, ha? Siguruhon nyo nga kung magwa ka ad even para nga hindi ka mahulaan bala nga papaulion ka balik ka kon masita ikaw sa aton kapulisan. Ang ako niya upod ako dire kay isa ini sang mga pagpatuman sa isa ka syudad kag isa ka banwa o kung probinsya man nga mapahagan-hagan naton ang madamo nga mga bagay, kriminalidad, ehemplo, crimes against property, kinawatay, mapahagan-hagan naton ang kriminalidad, mapahagan-hagan naton ang nagakatabo paagi sa mga krimen nga ginahimo sang riding in tandem, mangod kumpleto kita sa mga check-up point diri sa siyudad sa Bacolod. Medyo dutay nga pagpulupinitensya, dutay nga pag-uloantos, base pa malang amo ini makabulig para nga maghuyang ang kagaw o kon base isa man ini sa mga paagi nga madula kung hindi gid man maamat-amat naton tapna ining pag-igo sa aton sang coronavirus. So buwas na, hindi magkalipat base kon madakpan kita. Hindi magpasawaya, hindi maglagaw para hindi maglapta ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing at hanggat maaanatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang Yung Philippine Standard Time, las 6:46 na. O gapangusina ka muda subong sa mga asawa, bana, o kung ang maluyagon mapangluto sa kusina, luyag ninyo sang matinlo, wala delikado, madasig nga pagluto. Gamit kamo 1
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Diri kita sa pila ka mga isyu. Naga-monitor kita kay Vice Mayor Elced Pamilyaran bla. Kung nagligad to may mga mass testing kita. Siling ni Vice Mayor Elced Pamilyaran sa sobra 4,000 ka specimen abe nga nakolekta, siling niya ang nagpositibo 300. So, hindi ini lahog-lahog. Kag wala pa matipon ang tanan nga resulta, ang buod silingon, posible madugangan pa ang magpositibo sa COVID-19. Amo nang siling ni Vice Mayor Elced Pamilyaran nga nagataas kag masyado kaatag nga nagataas ang nagpositibo sa COVID-19 dire sa siyudad sa Bacolod. So delikado ini. May mga lugar kita nga gina-lockdown, may ara kita mga hospital nga ang mga staff, doktor kag nurses nagkalaigo na nga ang iban hindi na gani magbaton sang pasyente sa COVID-19 kay gutok na ang mga hospital. So ini nga mga pagtuon karon kag resulta sang swab testing delikado ini. Di ko maigo kita tag 300 sobra 500 kag wala na lugar ang hospital, diin naton ini sila ibutang. Hindi man pwede nga ibutang tayo ni sila sa mga eskwelahan nga kwarentina kay kinanglan ini sa pagbulong kapag tambal sa mga positibo sa COVID-19. Ang mga ospital ibabaton kay ginauna man lang natural ang mga doktor kag nurses kag staff nila unahon nila tawab la kapon ang report sa bilog nga Western Visayas 571 ang gin-report medical kag non-medical frontliner ang nagpositibo sa COVID-19. 337 mga doktor, nurses kag medtech naton. Sos, amo nang siling sang pila naton ka mga tilimanan kung magpadayon ini, maglawig sabi, kabay pa hindi lang, maglawig mga isa katuig, maurutan kita frontliners ini. Kalaigo ang doktor, kalaigo ang nurses, kalaigo ang mga frontliner, mga PNP, subuman pila pagid ka mga kauturan naton nga amogid ang nagapanguna sa pagatubang kag nagahimo sa mga tikang para nga ma-detect naton ang may mga nagpositibo sa COVID-19. In return, madali sila malatnan. So, delikado ini. Ang buot silingon, hindi naton pagpatumbayaan ini. Hindi kita magritubado. May mga kaladakpan pagyapon, wala ka suksok pismas, face shield, nagakadakpan, wala social distancing. Amo na bla, di ko magpadayon ini nga magpakatiga kita, padayon nga magritubado kita, delikado. Kag sinong mantos, ini kita tanan Luyag ka mo nga magpadayon nga tanan tagagiho, limitado. Kami ay hindi. Ang iba niya mo't kapaugtas pa. Lasla kabalo nga tanan ta, sos apektado sinitanan. Luyag na kita magbalik sa normal na nga pagpangabuhi, paano? May mga report, mga may vaccine, pero trial pa lang. Wala pa na sigurado kung epektibo ini o kung hindi. Sa munang siling naton ang tanan-tanan nga abiso sa aton national, provincial, kag local government sundo naton. Kay kung may salawayon, hindi lang kamo ang magkalaigo. Ginasalaman nyo ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Gaugtas kita blang malabayan naton ang pila ka mga barangay. Wala gid Wala pismas, wala tanan, wala social distancing. Ang iba na nagabula pa kabinggo kag iban na mga pusoy, badyong kag iban pa. Tig-agid kabudlay papason sining kagaw kon kita mismo nagapasaway kag tig-aulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56 DTX 500. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Isingit ko lang niyo, kadumdum kamo sang bapor sang Panama, hindi bilang MB Gulf Livestock 1, atong sumarurot sa kadagatan. Ang report kahapon sang Department of Foreign Affairs, may isa ka wala makilala nga tawo nga nagautaw-utaw sa kadagatan malapit sa tong naglugdang nga bapor sang Panama. Ti ang report sang DEP, ang wala makilala nga tao nagasuksok ini sang blue jacket, may label nga Peter. Ginkuha gini salvage ini sa mga rescuer sang Japanese Coast Guard. Wala pa makilala. Ti kabay pa nga mas temprano makilala ini siya. Ang Philippine Embassy sa Tokyo kag Consulate General sa Osaka sa karon nagapatigayon sa mga report pagid kag subong man
ang pagpatigayon sa ngalan sang pila nga mahimo isalvage pa sining sumarurot o kon naglugdang nga bapor sang Panama. Kabay pa ang iban pagid nga mga missing ka nagkaladula, makita ini nga bisan paano, bisan bangkay na lang mabalik sa tagsa nila kapamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition.
liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!